Kahit sinabi ni US President Donald Trump na malapit na matapos ang gulo sa Middle East, sinabi ng ilang eksperto na dapat tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda sa epekto ng gulo roon. Kabilang sa mga tinamaan ng palitan ng missiles ng Amerika, Israel at Iran ang tatlong barko sa Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng supply ng langis. May unang balita si JP Soriano. Ilang beses umalingaw-ngaw ang warning siren sa Tel Aviv, Central Israel at Jerusalem. Sa gitna yan ng 12 araw ng palitan ng airstrikes ng Amerika, Israel at Iran. Ayon sa ilang taga-Iran, naranasan nila nitong Martes ang pinakamalalang airstrikes mula nang magsimula ang sigalot. Sabi rin ng US Defense Secretary, our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Sabi ng Iran, tatargetin nila ang mga economic at banking centers sa Middle East na konektado sa Israel at Amerika matapos tamaan ang gusaling konektado sa isa sa kanilang mga bangko. Sa Strait of Hormuz, 3 barko ang tinamaan ng di pa matukoy na mga pampasabog. Kabilang dito ang isang Thai-flagged bulk freighter. Napalikas ang karamihan ng crew dahil sa sumiklab na sunog. Naapula na ang apoy. Mula na magsimula ang sigalot, 14 na barko na ang nakaranas ng pag-atake. Nauna nang nagbabala ang Revolutionary Guards ng Iran na hindi sila papayag na makalusot ang langis sa Strait of Hormuz hanggat tuloy ang mga pag-atake ng Amerika at Israel. Banta ni Trump sa social media kung haharangin ng Iran ang oil delivery. 20 beses na mas matinding pag-atake ang ikakasan nila. Kaya kahit sinabi na kamakailan ni Trump na malapit nang matapos ang digmaan, tingin ng ilang eksperto, hindi pa tiyak na patapos na ito. Dalawang mga factors na maaaring magpabilis na matapos yung digmaan, pero na nakikita rin natin may mga factor na maaaring patagalin to. So ang analysis ko dito, let's wait and see kung talaga nga magtatapos to, no? Sa ngayon, hindi raw dapat magpakakampante at huminto sa paghahanda ang gobyerno ng Pilipinas. I don't think that the Philippine government should be lax. If we're gonna look at the pattern of how Trump is looking at the world, we can really see that sometimes he wants to dictate it on his own terms, but it doesn't always follow na that's the reality. At habang wala pa talagang katiyakan kung makakatotoong pahayag ni Trump, sabi ng mga eksperto dapat to talagang maghanda ang lahat. Hindi lang sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pati sa pinangangambahang pangmatagalang epekto nito sa mga OFWs. Ayon sa DMW at OWA, may ikinakasa ng repatriation flights para sa mahigit 2,600 OFW sa gitnang silangan. Pero iaanunsyo pa raw sa mga darating na araw kung kailan magsisimula at kung saan manggagaling ang repatriation flights. Number one priority natin po, Honorable Chairpersons, ay ang safety ng ating mga kababayan. So kung hindi po agad rin clear yung security or hindi natin, meron pa rin pong mga attacks, hindi po agad-agad masasabi ng itong araw na ito lilipad ang charter. Ipinaalala rin sa Pinoy seafarers na may karapatan silang tumangging ma-deploy sa mga lugar sa Middle East na itinuturing na mapanganib. Umaasa pa rin ng DMW na mahahanap ang Pinoy seafarer na hinahanap ng mga otoridad sa Oman matapos atakihin ang sinasakyan nilang tugboat sa Strait of Hormuz. Tinutulungan ngayon ng gobyerno ang pamilya ng OFW para patuloy nitong matanggap ang sweldo at iba pang benepisyo. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.